Good evening sa inyong lahat mga idol. So mayroon pala ako ditong nire-repair na inverter welding machine na ang brand ay Kawasaki. So hindi ko na naipakita yung pagbaklas ko nito kasi na-delete yung aking video. Bali yung naging problema niya mga idol ay yung kanyang power supply nagpi-flick. So bali trinay ko nang tanggalin yung dalawang diode papunta sa control at sa blower. Ganun pa rin ang nangyari, nagpi-flick pa rin yung supply. Kaya ang ginawa ko, ayan, nag-adapt ako ng power supply at gumamit ako ng DC-DC step down converter para makagawa ako ng 15 volts para sa control. Para gagawa tayo ng 15 volts papunta doon sa control. Ayan, ito yung gagamitin natin. Bali 2 ampere ito. Ayan, maglalagay na tayo ng wire. So ito kinabit ko na. So yung nakuha natin ay 19 volts lang ito. 19. So wala tayong 15. So kukuha tayo dito ng supply sa 19 para gawin nating 15. Yan, ito yung kanyang sira. Yung regulator ng power supply. Yan, magkuha tayo ng wire. So bali mamaya explain ko na lang kung paano ko siya kinabit-kabit dyan, kung paano ang pagka-wiring ko. Ayan mga idol, nakikabit na natin yung DC-DC converter. So pinihit ko na ng konti para konting adjust na lang tayo. Ayan, ipa-plug in ko muna to. Sukatan natin. Ayan, 50. 50 natin siya, 50. Kita ba yung ating, ayan, 50. Ayan, naka-on. Plug in natin. I-check natin kung ilang voltahe na ito. So sobrang baba tayo. Adjust natin. Pabalik. Wala tayong screw maliit. Ayan, okay, test na natin. Isang wire na lang yung ating papunta doon sa control. Yan, lagay natin dito sa tap natin sa diode. Gusto mo talagang makulugan? Ayan. Tapos, titest na natin kung meron na siyang display. Sana yung ating wire. Ayan. Ayun. So yan mga idol, nakita na natin kung ano ang dahilan kung ba't nasira yung regulator ng power supply. Yung resistor na sunog kanina, yung papunta dyan sa MOSFET na 4688. So shortage pala yung ating 4688, kaya pala nasira yung
regulator ng power supply. So yan mga idol, papalitan natin yung kanyang MOSFET na 4688 at yung resistor na nasunog. Yan. Ayan, test natin gamit yung ohms times 1. Ayan o. Silaw. Times 1 natin. Silaw. Bakit masilaw? Ayan. Ayan. Ito yung papunta sa maliit na MOSFET. Yan, bumigay yung kanyang resistor nang masupply natin ng maayos. Supply natin ng 2 ampere na 14 volts. Yan, positive ito yung ground. Ayan, may palo siya oh. Ito, baliktarin natin. Ayan, may palo. Bali, okay na yung supply. Ang problema natin ay itong kanyang MOSFET na 4688. So, mayroon na tayong nabili. Kanina lang dumating ito mga idol. So, ikakabit na natin. So, kapag okay na yung ating signal galing dito, papunta dito sa IGBT, ibabalik na natin yung 4 na IGBT. So, ayan, tanggalin natin itong kanyang MOSFET na 4688. Palitan natin ng dalawang bago. So yan, mamaya i-test natin siya. Yung signal, yung switching nito sa MOSFET mamaya kung okay na. Yan. So itong ito palang DC-DC back converter. Mayroon siyang data. Ayan, mayroon na siyang data dito. Ayan, zoom ko lang para ayan siya oh. Mayroon siyang data dito sa papasok niya. Ito yung kanyang in at ito yung kanyang out. At ito yung kanyang potentiometer. So ito pala ay pwede siyang supplyan mula 60 volts o kaya 50 volts. So 2 ampere siya. So okay naman siyang gamitin sa mga conversion ng mga tulad nito. Ayan. Okay naman siyang gamitin sa mga pagre-repair ng welding at yung mga decoder. Ayan, maganda siyang gamitin. So nakasum pala yung ating camera kanina, so hindi napakita yung ating pagpalit ng ayan, hindi ko na ipakita patuloy yung pagpalit natin ng 4688. Nako, kala ko okay yung ating camera kanina. Ayan, lapit natin yung ating tester dito. Ayan, kita ba yan? Lagay natin sa 50 AC. Ayan, kita ba yan? Ayan, 50 AC. Naku, yun. Tapos, ayan, naka-on na siya. Plug in natin. Ayan. Tapos ground. Ito yung ground natin. Ayun, meron na siyang 19 dito. O, ganun din.
So dito, ayun. Ayun, okay na. Ayan, okay na mga idol. Pwede na natin isalpak yung kanyang IGBT. So, aayusin lang natin yung pagkakalagay nitong ating DC-DC. Babalutin natin siya para hindi delikado. Ituturo ko ulit kung paano ko to ginawa. Ayan mga idol. So, ito yung supply natin na 19 volts. So, ito yung AC natin papasok sa ating power supply na 19 volts. So, connected siya dito sa power switch on. So, ganito siya. Ayan, ito. 19 volts sa power supply. Tapos, ito yung secondary niya. Pumasok dito sa blower. So, naglagay tayo dito ng DC-DC. DC-DC back converter. Ayan. So, ito yung ground. Ito yung 19 volts. So, dito natin kinabit itong positive ng DC-DC. Ito, positive in. Tapos, yung out niya ay ito na. Papunta sa control. So, ayan. Successful na ito mga idol. So, ibabalik na natin yung IGBT at ititest natin siya ng welding rod mamaya. Yan, okay na. So, ilalagay na natin ito mga idol, yung kanyang aluminum na terminal. So, yan mga lods, okay na. Nakabit na natin lahat. So, ititest natin yung supply kung meron na siyang lumalabas. Meron siyang 60, 50, wala 60 plus. So, mag-test tayo ng welding rod. Positive, taas. Ayan, lagay natin ito. Sobrang iksi na ng ating welding rod. Tapos, negative natin ito. Ayan. Pico. Sobrang dami na nang na-spot ko dito sa katitisting. Ayan. Maiksi na. Ayan, test natin. Sobrang iksi ng ating welding rod. Plug in. Power on. Ayan. Lagyan natin sa 110. Ayan. Lagay natin sa 155. Lagay natin sa 300. Yun. Ayan. Okay na to.
So yan mga idol, hanggang dito na lang yung ating maiksing video. Successful na itong ating repair na inverter welding machine ni kumparing Darwin Ruilo. Ayan, shout out sa iyo idol. Okay na itong yung welding machine. So ready na itong gamitin. Ayan.